Ayun mga best wrap, for today's video, magluluto tayo ng barbecue. Meron ako ditong liempo, spare ribs, at saka chicken. So, kay Opa yung chicken, akin yung mga pork kasi di siya kumakain nun. And yung in-order ko or tinake out ko kahapong bami, yun na lang ang aming gagawing lunch for today's video. Ito ay minarinig ko kahapon pa. Wow! Hindi ko na na-video kasi sobrang sakit ng ulo ko dahil inatake ako ng migraine ko. Tsaka sobrang pagod. Tapos lapdos na naman ang aking mga paa. Sa layo ng nilalakad ko. So, unahin natin yung pork kasi si Opa gusto niya mainit-init pa yung pagkain niya. Sa akin naman gusto ko medyo malamig na. Unahin natin yung pork. Parang ang tagal kong di nakakain ng pork. Siguro mga 2 months din. Aww. As in, mga 3 months ganun. Ayan. Okay na. 30 minutes. O, diba? At tapos na rin ang aking nilabhan. Luto yung chicken and pork barbecue. Luto naman din. Naahunin na natin at pangit naman na sunog. Eh, yung barbecue. Pangit naman yung sunog na sunog na. Mapait-pait na. Kaya aanuhin ko na. Chicken barbecue para kay Opa. Sa akin, pork liempo at saka spare ribs. Patikmin ko din siya kasi natikim din siya minsan ng baboy. Aww. Wow! Baligtad rin natin para hindi siya super dry. Pangit yung dry na dry. Makisama ka. Yun, brush na naman, nakalimutan ko. Lagi ko po nakakalimutan ang brush para sa barbecue. Let's check ating chicken barbecue again. So, pwede na itong in na lang natin. Ayan. Para mainit pa rin hanggang pagkain namin. Later. So, ito na yung ating liempo, spare ribs, at chicken barbecue. Ito ang kay Opa. At ito ang aking fried rice with duck. Ito naman ay fried udon. Tara, let's eat mga besh. Yan ang aming tanghalian. The next day. Hello mga Beshawaps at kabayan! Good morning! Happy Saturday! Maaga pa, like 9. Hindi ko off ngayon kahit Saturday. Sa next week pa ako mag-off. Excuse me. Pupunta ako ng Centrum kasi bibili ako ng shrimp ni Opa. Tsaka shampoo, tsaka may iba pa akong bibilin. So, ayan, hindi ako nag-step ngayon. Mag-walking lang tayo. Ako pala. Kasi ang taba ko na. Ang taba-taba ko ng mga vegetables. Kaya kailangan ko na maglakad. Kasi wala akong ginagawa eh. Pagkatapos ko kumain, magugas lang plato. So, wala na. Hihiga na or matutulog na. Ang pangit, diba? So, kailangan natin mag-walk. And, pakita ko sa inyo yung sa kapitbahay ko eh. Ay, basa. Ayan, nakuha tayo. Aray, ang taas. Di ko abot.
biglang na full storage. So, ito yung nakuha kong blackberry. Raspberry na black. Tikman natin. Malinis to kasi dun to sa taas eh. Pagka-asim-asim. Yung sa farm, malalaki siya. Yung inaalagaan sa farm, malalaki. Pero ito yung sa wild, maliliit lang. Tsaka ang asim, my God. Diyos mio, Marimar. Parang kumain ng kamyaso. Diyos ko po. Buti pa yung sa farm, matamis-tamis. Kukuha ulit ako mamaya. Papakita ko sa inyo yung difference nung yung galing sa farm talaga versus yung sa wild lang. Kasi yung sa wild, maliliit lang. Yung sa farm, ang lalaki. So, maglalakad-lakad muna tayo mga bashawabs. Sana para naman tayo ay maging healthy. Diba, ang ganda maglakad-lakad. Kahit nakakahingal at nakakapagod. Dito na ako dumaan para malapit-lapit. Shortcut na lang. Di ko dala yung step eh, kaya medyo matatagalan tayo. And good luck sa aking mga paa at sa aking balakad. Masarap pag maglakad ganito mainit. Sabi ni Opa, medyo mainit na daw sa mga susunod na araw. At may ibon sa gilid ng kalsada. Anong ginagawa niya? Wala na. Nagtago. Ayun. Malapit na. Paglusot ko dyan sa kantong yan, sentrum na. Dito ko dumaan sa shortcut. Syempre, para mabilis. At para hindi masyadong sumakit ang ating mga kasukasuan. Ang ganda ng weather for today. Sana bukas din at tuloy-tuloy na. Highlight. Ang gaganda ng mga bulaklak, promise. Ayan o. Oh. Diba? Wow! And gustong gusto ko to sa neighborhood na to. Tahimik. Clear na sky. Sentrum na. Maganda pumunta sa sentrum kapag maaga pa kasi wala pa masyadong mga tao. Sa hapon kasi marami ng tao eh. Hindi naman siksikan pero alam niyo yun. Mas gusto kong sa umaga. Tsaka exercise na din. May nakalabas na namang mga damit dun sa shop na yun. Oh. Baka 1 euro lang yan. Bibiling ko yan. Diyan din ako bumili ng 1 euro na puro damit eh. Puro dress. Tingnan natin mga besh. Ala, balikan ng dalawa. Tapos yung isa. Ibabalik ko pala yung blender na biniri ko kasi sira. Ayaw na gumana. Nakakainis. Dito sa shop na to. Ayun, hindi tinanggap kasi working dyan sa kanila. Tapos hindi lang. So, nakabili na ako ng shampoo at cleanser ko. Bibili mo akong tissue dito. Ang dami kong siya pinupuntahan pag ako naparito. Tingin tayo ng mga nakasale. Ano tayo? Uy, nakasale din dito. Sayang. Ito, last na. Bibili na lang ako ng ni Opa. Shrimp, tsaka pakwan. Then, uwi na ako. Pero parang gusto ko ng croissant. Bili tayong croissant mga dash. Pauwi na ako. Kulang yung bag kong dala. Dati ang lalaki ng dala ko. Wala masyadong laman. Ngayon, kuunti lang yung dala kong bag. Maliit lang. Tas, kapos. Hindi ako plastic. Hindi ako makahanap ng croissant. Gusto ko ng croissant. Yung maliit lang. Ang lalaki kasi dun sa bakery. Tingnan ko dito sa ibang bakery. So, ayun na nga mga best swaps. Napachismis pa ako. Nakita ko yung kapitbahay naming matanda. So, binati ko naman. Ayun nga, nagsiselos pala si Opa. Kasi, pag pumupunta siya sa bahay, lagi kami nagchichismisan matagal. Ayaw ni Opa ng ganun. So, pala, on the way home. On the way back home na si Inday. So,
That's it for today's video mga Bashwap. Don't forget to like, share, and follow. Maraming salamat. Bye for now. The next day. Hello mga Bashwaps at kabayan. Good morning, magandang umaga, magandang gabi, at magandang tanghali kung nasaan man kayo sa lupalop ng mundo. So, araw po ay noong linggo ng umaga at wala akong magawa. Lagi na lang ako nakahiga or nakain. So, yan, nagbanat-banat ako ng buto at hindi naman nasakit ang aking balakang at ang likod. I decided na linisin yung terrace ni Opa. May terrace kasi dun sa may kwarto niya. Malaki yan asin. Alam nyo baga, kasya pa dyan ng isang kwarto kung tutuusin. So, nilinis ko na nga yung kanyang pinakang gutter kasi puno na ng mga dahon-dahon. And akala ko ho ay kaunti lang, maliit lang, ay sus, ay kulang, ay hindi sapat yung plastic na dala ko. Kaya ako'y kumuha pa sa baba ng medyo malaking plastic lagay ng mga dahon-dahon. Sanay naman ho ako sa mga gawaing ganari. Wala naman ako inapiling trabaho mga Bashwap. Alam niyo yan. Kung kayo ay dati nang nanonood sa aking Facebook na Inday Jersey May, so ayan yung mga trabaho ko sa city, tagalinis. Kung anong dapat linisin kahit hindi inuutos ng amo, nililinis ko na para perfect. Char. At saka syempre para matuwa naman yung amo mo at makita niya na may kusa ka, hindi niya na kailangan sabihin na gawin mo to, gawin mo yan. And ayoko rin naman ng ganong amo na palautos kasi alam mo yung nawawala yung concentration mo kung ano yung unahin mo at kung ano yung diskarte mo. So dapat kung meron kayong tagalinis o kasama sa bahay, pabayaan nyo sila hanggat nakikita nyo gumagalaw. Kung di namang importante at kaya nyo naman gawin, ay gawin ninyo. Actually, dito sa Netherlands ay kung stay in ka, ang mga amo hindi pala utos, gawin mo ano ang gusto mo unless kailangan nila gawin nyo, or may ipapagawa sa'yo, saka lang talaga sila utos at di nila kayang gawin kasi sila ho ay mga bising tao, maaga nagising tapos mapasok syempre sa trabaho, mauwi ay gabi na. Ang kaswertihan ko lang ho din sa bahay na inatirhan ko ay yun nga si O pala ang kasama ko sa bahay, so dalawa kami, tapos may tagalinis din kami sa loob ng bahay, meron din kaming gardener. Pero itong mga bagay na ito ay hindi naman inagawa nung gardener at saka nung tagalinis, kaya ako na lang naglinis. Ay parang mga ilang taon na rin ang hindi nalilinis kasi yung mga gutter niya ay puno na ng dahon and mahirap siya linisin pagka winter. Kaya ayan, nilinis ko na at summer naman. Alas 9 na yan ng umaga or alas 10 pero medyo malamig-lamig pa rin kahit mainit. Kaya ako'y naka-jacket at naka-pajama pa rin. Hindi actually yung pajamang yun ay pang bahay talaga mga Beshwap. Later. Hello mga Beshwaps at kabayan. Ngayon ay Sunday, alas 3 ng hapon baw. Punta tayo dun sa friend ko, magkita kami, kukuhain ko na yung bike. Para may libangan ako mga besh kasi pagdating ng hapon at tanghali, wala akong pinaglilibangan. Kain tulog, kaya ang taba ko na. Masarap ngayon magbike dahil mainit. So doon lang kami magkikita sa harap ng restaurant. Ang sarap maglakad sa mainit. Pero yung init hindi katulad nung sa Pilipinas na nakakapaso. Dito kasi kita nyo maraming puno kaya yung singaw hindi ganoon kainit. Dito na ang aming pero wala pa siya. Kasi malayo-layo yung bahay niya. Ako kasi 5 minuto lang to 7 minutes walk. Dito na ako, wala pa siya. Ganda ng bulaklak ng kapitbahay namin di ba? Pabalik na ako. Doon na yung kaibigan ko, dinala niya na yung bike, sinakyan niya. Asa na yun? Pumasok na sa loob. Niwanan ako, nakuloko. Ayun pala. Yun siya sa tapat ng bahay namin. 2 hours later. So, ayun, after namin magkwentuhan ng aking kaibigan at bihirang-bihira kami magkita nito as in. So, nagluto na ako ng aming hapunan. Magluluto ako ngayon ng soy chicken. Ariho ay, aking recipe, char. Nakita ko lang din sa Facebook, pwede nyong gayahin. So, nilagay ko na yung sibuyas, bawang at luya. And then, syempre, pagkatapos nating igisa-gisa ang ating sibuyas, bawang at luya, pwede na nating ilagay ang ating chicken. Pagkalagay nyo po ng chicken, lagyan nyo ng salt, pepper, and pampalasa, tsaka po ng corned pepper, yung pamintang buo.
kasi pampadagdag din ng pampalasa yun aside from durog na paminta. And also, ang nagpapalasa talaga dyan is yung star anise. Nilagyan ko din yan ng laurel at saka yun, toyo, tapos kaunting tubig. Tapos habang niluluto mo siya mga beshiwap is bubuhos-buhusan mo siya ng toyo. Yung pinakang sauce niya para manunuot yung sarsa, yung toyo dun sa loob ng chicken. Ano ba naman pag voice over at puro toyo. Ayan, so nilagay ko na yung soy sauce and then yung dark soy sauce. Dahil nilalagay ko yung light soy sauce na Silver Swan at saka yung dark soy sauce. Tapos ito na yung star anise. And then syempre nilagyan ko na din ng laurel, isang pirasong laurel na sabi nung nakita ko sa Facebook ay layak daw o yung mga dahon-dahon. Si ate di marunong magluto, sayang ang ganda. Ay, Diyos ko mio marimar. So nilagyan ko ng kaunting asukal at saka tubig. Ayan yung inasabi ko na habang niluluto nyo siya is bubuhos-buhusan nyo siya nung kanyang pinakang sabaw para manunuot yung yung lasa dun sa pinakang chicken. It take times din, pa mga 1 hour ko din siya niluto, ganyan. Inuulit-ulit ko lang siya hanggang sa makita nyong luto na yung chicken kasi dapat lutong-luto dahil nga yung aking alaga medyo mahina na ang panunaw, 'di ba? So paulit-ulit lang 'yan for 1 hour. Pero hindi naman as in 1 hour na ginaganyan ko 'yan. Mga after 15 minutes, tatakpan ko ulit para maluto, then buhos-buhos. After 15 minutes, ganun ulit. O, chicken, magluluto naman ako dito ng side dish. Wow, may pa side dish si Inday. So, nagisa lang ako dyan ng sibuyas, bawang, and yung, ang tawag nito, kabute. Mushroom. Tapos nilagyan ko kaunting salt and pepper. Ayan. And then nilagay ko na yung carrots natin at saka yung Knorr seasoning, and also nilagay ko yung ating ano nga nito, repolyo. Ano ba naman? Tapos ayan, pinalambot ko lang ng kaunti yung ating carrots and inilagay na yung repolyo. And masarap din naman siya mga beshiwap. As in, stir fry lang siya. Kasi inisip ko, chicken lang naman. Kailangan niyo pa ng a little bit of vegetable. And yan na lang kasi ang niluluto niya. Tapos nilagyan ko kaunting tubig and then tinakpan para lumambot ng tuluyan. And then after a few minutes, ayan na nga ho mga beshiwap at luto na ito ay makain na. So tara na ho mga beshiwap at makain. That's it for today. Tapos na ako magluto, inantay ko na lang mag 6. Tapos dumating na ang aming grocery. Ayan. Ayusin ko muna bago kami kumain. Ayan ang aking ginrocery online. Karamihan ay prutas at para kay Opa. Ito lang yung para sa akin. Pwede akong bumili ng para sa akin, tapos babayaran lang din ni Opa. Oh, di ba? Ayan, so itong ating ulam, stir-fried na vegetable at saka soy chicken with side dish na cucumber. So that's it for today's video mga besh. And don't forget to like, share, and follow. Bye for now! The next day. Hello mga beshwaps at kabayan. So welcome back to my kitchen, Chari. So magluluto tayo ng salmon, kinamatisang salmon. Meron tayong sibuyas, bawang, at kamatis and also parsley pang garnish. So nagpainit na ako ng mantika sa kawali and igigisa lang natin yung ating sibuyas, kamatis, at bawang. Nag-isip pa. Ay, hindi pala. Unahin ko palang iprito yung salmon. Ano ba naman are? So, pinrito ko muna yung salmon, pero before ko iprito yan, nilagyan ko na ng salt and pepper, kaunti lang, kasi wag tayo sa masyadong maalat dahil tayo ay may, may stone na sa kidney. So, kailangan natin magbawas ng salt sa ating pagkain, mga beshwap. So, ayan, lutuin lang natin yung ating salmon, balibalik ta rin natin yan, mga beshwap, and gusto ko sana is buo pa siya, which nangyari naman yun. Hindi naman sobrang ipiprito or lutong-luto kasi lalagyan pa yun ng kamatis and then nung ingredient. So, papalambutin pa natin yung kamatis together niyang salmon. Together niyang. Ano ba yan? So, dito ay nagasaing na ako at nakikita nyo ang aking brasong malaki. Yan ho ay pamana ng aking nanay. Yan lang ang pamana sa akin ng ina, yung braso ng malaki. So,
So, pagkatapos nating lutuin yung ating salmon, iset aside muna natin kasi mau-overcook naman yan kapag niluto na natin yung ating kamatis. O, 'di ba? Ganyan dapat, dahan-dahan lang para hindi malasog-lasog. Diyan ko na din pala ipiprito yung ating kamatis. Ipiprito or igigisa yung sibuyas, bawang at kamatis. And syempre, lalagyan natin nga ng parsley. Arimhanan pa yung pangdagdag ng aroma at amoy. Nilagyan ko din pala ng luya. Nilagyan ko din siya ng luya mga beshiwap. Ano na ba kayo sa akin kasi ako yung chef na tawa ng tawa pag nag-voice over joke. Chef, feeling frog. So ayan, igisa na natin lahat ang ating mga sangkap. Napakadali lang yan mga beshiwap. Tapos lagyan ng kaunting salt, pepper, at saka ng seasoning. And yun, kailangan ko na rin bawasan yung aking mga seasoning. Okay lang yung paminta, pero yung alat kailangan nang bawasan kasi hindi na okay ang ating kidney. Pero God will papagalingin ako ni Lord. Ganun. So, igisa-gisa natin siya mga beshiwaps. Pagka medyo malambot na yung ating kamatis, ibabalik na natin yung salmon para yung salmon naman is ma-absorb niya yung lasa ng kamatis at ng ating sibuyas at bawang. And syempre luya na rin. O ayan 'di ba, nilagyan ko na ng space sa gitna kasi ibabalik ko na ang ating salmon. Tapos lalagyan ko ng kaunting tubig para maluto lalo yung ating kamatis. Napakasarap po niya ng mga beshiwap, i-try ninyo. Simple lang siya pero masarap. Hindi ko alam kung magkano ang salmon dyan sa atin sa Pilipinas or meron ba? Ang alam ko lang kasi ang nabibili is yung salmon head pero yung pinakang hindi ko alam. Hindi pa kasi ako nakakain ng salmon sa Pilipinas. Ganun ako kahirap dati mga besh. So nilagyan ko ng kaunting tubig, takpan para maluto yung ating ingredients. And ayan na mga beshwap. Ilagay na natin ang ating parsley para may pang malakasang garnish and aroma. May ganun. So, takpan ulit natin mga beshwap and then after few minutes, luto na ang ating salmon, kinamatisang salmon. And that's it for today's video mga besh! Wow! Luto na po ang ating kinamatisang salmon. Tara at makain! The next day. Ayun, welcome back to my channel mga beshwap, charot. So magluluto na naman tayo ng hapunan, pasta, seafood pasta. So meron tayo ditong pasta, hipon, tomato, onion, garlic, at saka parsley, tapos yung tuna, at saka yung tomato sauce. Then syempre salt and pepper at pangpalasa. So akala ko ako ay Carly Bardini, yung pala ay personal chef ang hanap niya. So umpisahan na natin to mga beshwaps. So, ayun mga beshwap, nag-init na ako ng mantika sa ating kawali. And syempre, igigisa natin yung sibuyas, bawang, and kamatis. So, paborito ko to even sa nasa Pilipinas pa ako. Tapos, ang ginagamit kong pasta is yung medyo malalaki. I forgot ang tawag doon. Parang penny ang tawag doon. Mas masarap yun. Tapos medyo maanghang-anghang talaga mga beshwap yung niluluto ko dyan sa Pilipinas. Actually, pwede yung century tuna na hot and spicy. Yun talagang ginagamit ko. So, nilagyan ko lang ng salt and pepper tsaka kaunting seasoning. Konti na lang ako maglagay at konti na lang yung aking asin. As I mentioned nga nung nakaraang araw, kailangan na nating bawasan ng ating salt sa ating katawan dahil ako ay may kidney stone na daw. And then, ayan, ilagay na natin yung ating shrimp. Kaya siya tinawag na spicy seafood pasta. Kasi shrimp at saka tuna yung ilalagay ko dito mga beshwap. And pagkatapos kong halu-haluin at igisa yung ating shrimp at saka yung kamatis, inilagay ko na yung ating tuna. Nauubuho ako, wait lang. Ayan, sorry naman. So, pagkatapos kong ilagay yung ating tuna, syempre, haluin natin siya para mag-even. And, ilalagay ko na dyan yung ating kaunting tomato sauce at kaunting tubig. So kung sa atin, nag-uumapor or parang sabaw ang tomato sauce, dito ayaw ko pa ng ganun. So, nilagyan ko na din siya ng chili oil. Or basta ng chile, pang paanghang yan. Sambal kung tawagin mga besiwap dini. So, pagkatapos ko hong lagyan nun,
ayan, lalagyan ko na siya ng tomato sauce nga at saka kaunting tubig. As in, sobrang, ang liit-liit niyang ano na yan ha, tomato sauce na yan, pero kalahati lang yung nilagay ko. Kasi tira lang yan dun sa nakaraang ginamit ko. Ayan na yung tubig. Tapos lalagyan ko siya ng 2 tablespoon ng asukal. Teaspoon lang pala, hindi tablespoon. Kasi sobrang tamis naman pag ano. Para ma-balance lang yung anghang niya dun sa ating tamis. So, nilagyan ko siya ng 2 teaspoon ng brown sugar, mga beshwap. O, anong English ng asukal na pula? Char. Ayan, so pagkalagay ko niyan, hinalo-halo ko and syempre tatakpan natin para maluto ang ating sauce kasi nauna ko nang lutuin yung sauce bago yung pasta at nilagay ko na rin yung ating parsley para pangmalakas ang aroma at dagdag flavor na rin sa ating sauce. So, ayan, halo-halo pa rin. Ewan ko ba bakit lagi ako naghahalo. Pero para even yung lasa ng ating mga ingredients, mga beshop. Meron bang naglulutong hindi hinahalo kayo talaga? Ay, hindi pala, ako pala yun. So, eto na nga, luto na ang ating spicy seafood sauce, mga beshop. And a few minutes ay lulutuin ko na ang ating pasta, mga beshop. So, ayan. Sana po ay try nyo din mga besh. And ito na, niluto ko na yung ating pasta. Ako lang ba yung nagpuputol ng pasta pag nagluluto? Kasi yung mga Italiano talaga, hindi nila pinuputol yan. Ako pinuputol ko kasi nga maliit yung kaldero namin. Tas lagi ako nagpapa-sobra ng luto kasi mas mabuti ng sobra kaysa kulang kasi minsan humihingi si Opa. And yun na rin para tipid, para the next day kahit paano meron pang hihingin si Opa. Ayan, so pagkaluto ng ating pasta, tinanggal ko lang sa tubig and syempre ihahalo ko na dito. O, ayan. Tapos halu-haluin lang natin para ma-cover yung ating pasta. And ayan, ready na ang ating spicy seafood pasta. So, tara ho at makain, mga beshwap. I-try ninyo, madali lang Actually, pwedeng walang tomato sauce yan. As in, kamatis lang okay na, mga beshwap. Tapos kung gusto nyo lagyan ng parmesan cheese, pwede din. Kasi si Opa pagka seafood, ayaw niya na may cheese. Gusto niya pag beef yung halo ng ating spaghetti. Tapos ayan, nilagyan ko pa siya ng dried parsley. Aside from dun sa fresh na parsley, nilagyan ko pa siya ng dry para naman maging appetizing. O, appetizing ko na rin. So, parin na hubay at makain, mga besh. Ayan, luto na po at kita yung makain na. That's it for today's video, mga besh. Bye for now. The next day. Good morning everyone, happy Thursday. So ayun, mag-grocery tayo ng kaunti. Iiwan natin kayo pa. Kasi ako ay 4 days na mawawala. Magbabakasyon. Punta akong Germany. So Friday, Saturday, Sunday. Tapos Monday na ako babalik ng tanghali or hapon. So ayun, bibili tayo ng bulaklak at saka prutas. Walking lang tayo para healthy. Laki na kasi ng tiyan ko, mga besh, kaya maglakad na lang tayo, huwag na tayo mag-step. Healthy naman ang paglalakad. Tapos ito, mapayapang kapaligirin pa yung makikita nyo, mga besh, at lalakaran nyo. Nasipon ako. Kung gaano kainit kahapon, ngayon naman medyo malamig. Nakaskirt pa naman ako. Diyos ko, ang lamig, my God. Pero mamaya maiinitan na rin ako kasi syempre habang naglalakad ka, papawis ka. Sana pawisan ako. Yan, so malapit-lapit na tayo, mga besh. Kanta-kanta lang habang naglalakad. O, kalahati na tayo, mga besh. Malapit-lapit na po. Sentrum naman din, mga besh. Kakakanta ko. So, ayun naman, dito ako sa Centrum. Hindi ko magamit yung card ko. Nag-exceed na daw ako sa limit. May ganun. Nakakaloka. Ay, yung dami talagang bawal dito. Yan tayong prutas at gulay ni Opa at bulaklak, tinapay. Tapos uwi na ako. Ganarn! Makabili na ako ng prutas at shrimp ni Opa. Bulaklak na lang at saka tinapay. Bulaklak at dyan ang tinapay. Pauwi na ang inyong Inday at itong aking bulaklak for today. Uwi na tayo, wala akong pera, hindi ko magana yung account, yung ATM ko. I-check ko mamaya pag uwi pa. So, yun, konti pa lang ang tao at umaaraw na. Salamat sa Diyos at mainit. Hindi nalalamigin si Inday. Bumili rin pala ako ng egg kasi 4 na lang yung nandun. Baka si Opa, magustong mag-egg pag wala ako. A few moments later. Ayun, pauwi na ako, mga beshi wops. Medyo kapoy lagi pero sakto lang. Ay, yung ingay ng ambulansya. Alam nyo ba kung anong prutas ito, mga beshi wops? Ayan ang dami niyang bunga. Ayan. Para siyang
Lipote, yung tinatawag na lipote sa atin. Napakarami niyang bunga, oh. Di ko alam kung kinakain dito yan. Binabakod lang nila, di nila pinapansin eh. Dito kasi pag sa gilid-gilid, di nila pinapansin. Mas gusto nilang bibili sa grocery. Ganun sila katamad. Ayaw nilang magpitas-pitas. Later. So, ayun na nga mga beswa, pagdating ko sa bahay, i-arrange na natin ang ating bulaklak. At bago natin gawin yun, linisan muna natin ating base para maganda naman tingnan. Bago nga yung bulaklak, madumi naman yung base. Di wow. So, nilagay ko na yung pampatagal na yung gamot. May gamot kasi siya para tumagal yung ating mga bulaklak at maging fresh. So, sinukat ko na siya mga beswa hanggang saan lang yung puputulin ko. And advice ko lang, pag maglalagay kayo ng fresh flowers, as much as possible, tanggalin nyo yung mga dahon-dahon para hindi agad nabubulok yung inyong bulaklak at hindi bumabaho yung tubig. So, ito yung mga yellow roses. Tinanggal ko na yung mga dahon-dahon na excess dun sa baba kasi hindi naman talaga siya kailangan mga beshiwap. And puputulin na natin. Syempre, hindi naman kailangan perfectong pantay-pantay para maganda yung kalalabasan ng ating flower arrangement. And yun na nga, natusok-tusok pa ako nung mga tinik-tinik niya. And after a few minutes, ito na siya mga beshiwap. Napakaganda ho. So, that's it for today's video mga besh, and don't forget to like, share, and follow. Apakita ko sa inyo gaano siya kaganda after. Yung mga old flowers, kinuha ko pa yung pwede pa. Kasi meron dyan na, alam niyo yung kahit matagal na hindi siya nalalanta, and pwede siyang i-preserve or pwede siyang gawing dried flowers. As in, napakaganda niya. Na marami hong ganung bulaklak dito sa Netherlands na pwede mong gawing dried flowers. So, probably mag-uuwi ako nun. Ipe-preserve ko yan. So, pairalin nyo lang ang inyong imahinasyon para maganda ang kalalabasan ng inyong flower arrangement. So, kala ko ho ay tapos ang aking video, pero may haba-haba pa pala ari mga besh. O, diba? May touch of violet, and parang siya yung nag-emphasize nung kagandahan ng yellow roses natin mga besh. So, ito na mga besh, papakita ko na sa inyo. Wow! So, diba ang ganda?